Sa tanan ng mga first time, no, sa tanan ng mga first timers, welcome. Naama ko yung ipaghatag ng ngalan diri pero magdaghan ng first timer, di ko na lang ipambasahon kay gamay ra. No, naapa yung mga daghan. Welcome to Blessed Hope Damila. No? Papati ko din yung mga first timer. Welcome, no? Nalipay mi na naka-admin mo. And sa mga second timers and mga muling nagbabalik, no, welcome back. Papati ko na Phil. Praise God. And sa ato tanan ng mga regular nagasimba, welcome and let's enjoy the presence of God. Amen. Praise God. So this week, daghan kay nahitabo ani nga semana. Gikan mi sa Davao, nag-join sa National Discipleship Convention. Thank you so much sa inyong mga pag-ampo kay dili yung tiaw ang mag-drive dito and then balik na sad. And we want to thank God sa protection niya, no, nga nakaulit mi nga safe kay ato ra bang last time na nagbiyahe pud ang isa ka dako nga contingent na ay usa ka van nga na-aksidente. So we are so thankful to God nga safe tanan nga nakauli. Pero gikan dito ang Blessed Hope nga main nga delegation was siguro mga 40 plus, no? 40 plus ang nangadto. Praise God nga safe tanan nga nakauli. Okay. And also upcoming na ang atong Thanksgiving. So the admin has agreed, no, amo na nahisgutan, and since naama ko yung mga lahi-lahi ng mga schedules and lisod man po mag-Thanksgiving ta that certain people are not here tungod kay kauban magidatok sila ani nga panahon, we have agreed nga ang atong Thanksgiving will be moved. Okay? So ang atong celebration napatay taas-taas nga preparasyon. Instead of, di ba, ang atong plano was July 20 man ang pinakaduol, no? Because ang atong yung anniversary sa church is July 22, mumagina siya ang atong establishment. So any Sunday that is closest to July 22, usually muna ang atong anniversary. But because of naay mga lahi-lahi na schedules and there will be some people who will not be able to join us, especially sa leadership, so we have opted that we will do it on August 10. Okay, so layo pa siya, makapreparar pa ka. Okay, so one of these days, magpatawag ko meeting para sa atong mga leaders, para sa final nato nga pamaagi sa nato ning atong anniversary. That would be the 5th year anniversary. Mula may ginalipay. No, 5th year anniversary. No, dagan mga kasimbahanan nga gitanong nga dili ka survive sa 5 years. So congratulations sa atong tanan nga nakalangutay na sa 5 ka tuig, no? So, and are there any more announcements, Pastor Chan? Wala po tato naman sa video. Wala. Okay. So before ko mapadayon, I want to welcome everyone once again, especially sa atong mga onliners, no, na ating mga taga-Blessed Hope Damila from different parts of the world nga ga-join sa ato always sa live. Katong mga kaigsuunan nato nga naa sa Australia, sa US, sa Dubai, and even sa Negros, and diri sa Manila. And napot ka sa Himuog, and asa pa ba ng isa din ha? Thailand, Vietnam, naapod di ay. So, welcome and thank you for joining us. Happy Father's Day di ay sa tanang mga papa diha. And sa inyo po diri, ana mga papa, happy there. Or man nag-smile uy. Happy Father's Day. No? Sa tanang mga papa, happy Father's Day. Sa tanang murang papa, happy murang Father's Day. Ano, mga dagkugtiyan ng mga batanon diha, ano, happy murag Father's Day. Okay? So this after ang familiar gawas sa Dios kinsa pinakauna nga papa sa kalibutan? Si Adan. Mo gid to kung topic. Unsa atong makuha gikan sa mga sayop ni Adan, isip amahan. No, so that we can learn para nga dito nato mabuhat pod. Pero marag na feel na ako nga medyo sakit-sakit to sa mga papa. Mga papa ra ba nga ni Father's Day, excited kayo, malipayon. Kasi daw mo ulit naduguan. So,
nakita na ko ang mensahe nga gihatag ni Bishop ganina, and God was speaking to my heart nga, kana mo'y dala para malipay po ng mga papa, and at the same time, para sa tanan. Okay? So, alam ni ako lang gipili nga akong i-change gamay ang verse instead of English ang aning first part. Ang patukuranan sa atong mensahe, akong ikuha ang Cebuano so that we can really digest kung unsa gyud ang kaipaabot. Okay? Paliw kong abli sa inyong mga Biblia, so kung naamoy Bibles din ha, diha sa libro sa Ephesians, no? Ephesians chapter 6 verses 1 to 4. Sa Bisaya pa, Efeso kapitulo 6 versikulo 1 ngadto sa 4. Okay? Tugutin ko sa pagbasa. Mga anak, sanglit mga Kristohanon man kamo, sundan ninyo ang inyong ug inahan, o kini ang saad, aron ka mabulahan o mataas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Pero naisumpay, versikulo 4, usahay ang mga ginikanan, ganahan kay anak nga verse, kanang Ephesians 6, 1 to 3, ganahan kita anak, gamito kita sa mga anak ba? Pero na ito kaapilon ang 4. Kaya na may sumpay. Sa verse 4, ngayon, ug mga ginikanan, ayaw pasok ang inyong mga anak. Di ay. Nao po di ay para ato. Pero isumpay ni Lord, hinuon, amumaha sila sa Kristohanong disiplina ug maayong pagtulunan. Sahay unfair kita mga ginikanan, bagana kita gamit na ng Ephesians 6:1. Di ang din muhunong, di na ito opilon ang katong 4. No? So, patas na ginitanan karon, patas ni tanan. Okay? Pila ka mga katawhan, for pila ng katuig karon, daghan kayo ang pisa sa gikabugtan sa kalibutan is gusto nato mutaas atong kinabuhi. Tama? Mumitaw nga karon klase-klase na nga mga produkto ang gaabot din ha sa mga kaning MLM bitaw, mga multi-level marketing. Dagan na pangapil na mga Uno, mga Yosana, nga naman, gawas ka kwarta, ang ginasulti din ha is about health. Good health, supplements. O kinapermi ipaglaban. Kaya nga naman, ano kayo ng supplements? Kaya para healthy. Kaya nga gusto healthy? Para taas ang kinabuhi. Always kinatinguha sa tao nga mataas ang kinabuhi. Pero, ang Biblia nga may nagtudlo unsaon pagpataas sa kinabuhi, di na to gaablihan. Di na to gatunan. Maong karong hapuna, tanawon nato, di ba ganina gibasa nato na may gi-quote si Apostoles Pablo. Katong itang miingon siya sa balikan o gamay, katong sa versikulo 2, nangingon siya, ang unang sugo nga adunay saad mao kini. Tahura ang imong amahan ug inahan. Ug kini ang saad. Versikulo 3, aron ka mabulahan ug mataas ang imong kinabuhi binhi sa kalibutan. Asa ka nalikuha ni Apostoles Pablo? Asa? Tanaw ninyo. Ningon siya nga ang unang sugo nga adunay saad mao kini. Kana iyang iyang gi-quote. Pero asa na niya nakuha? Gikan sa Ginoo. Pero asa niya naingon nga ang unang sugo? Nganong unang sugo? Nadi uban sugo. So kung imong yung basahon ng Biblia, kung basihan nato unsa gani ang katong mga balaod na gihatag ni Moses? The Ten Commandments. And ang isa sa mga commandments ana muna siya ang hisgutan diri. No? Kung imong tanawon sa Exodo 20 versikulo 12, mao kana ang giingon, tahura ang inyong amahan o inahan, aron mutaas ang inyong kinabuhi. Diha sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong
Diyos. Part gidi ay siya, whether in the Old Testament or in the New Testament, gihimo gining sugo sa Dios nga kitang tanan mutahod, maminaw, ug muobey sa atong ginikanan. Amen mga anak. Amen. Grabe nakasabot gid sila anak gid sila gyapon no bisag ginikanan na tanong, anak day ka ta. No? Tahuro nato atong ginikanan. Mo din ang sikreto para mutaas ang kinabuhi. Kung ang opposite ana katong mga tao nga di gatawod og ginikanan. Ano bitaw kita diri ang familiar, ana bitaw linya nga kana bitaw addicts don't grow old. Kanang mga addict kuno kanang sa bisyo, di na sila nakatigulang. But actually, ang tinod nga meaning ana kung waon ni mga konteksto, dili na sila nakatigulang. Kaya nga naman, sayo ka kamatay. Kinsa ba nga ginikanan nga na kay saktong pangunahuna nga imong gasugoon imong anak nga pagbisyo na nabasado? Pataas pa mo itong mga ginikanan nga ako gi pastor gasugoon gid ako kung anak nindot na ka nindot ka na anak kana mitong magdruga pataas daw ka mo amang ko instinct dito suyo pa kung ka walay ginikanan na nasa saktong hunahuna nga iyahang i-instruct ang iyang anak sa pagbisyo. Because ang ginikanan bisan bisan ang ginikanan nga naay bisyo. Dili niya gusto ang iyang anak nga mosulod og bisyo. Tama? Dili. Hindi na to gusto. No? So, kitang mga anak, dapat kita mutuman sa atong mga ginikanan. Amen? No? So, tahuro na to sila. So, karong mapuna, ang kanang ikalimada, no, the commandment, nagahisgot siya about sa family. Pamilya. Huwag na ito gisumpay. No? Ang first institution, ano yung pinakauna na institution nga gihimo sa Dios is pamilya. Wala siya nag-una naghimog simbahan. Pamilya ang muna. The moment nga si Adan, ihatagan niya iba, and naanas sila anak, that is the first nagihimo niya. And civilizations rise and fall with the family. Mo bitaw that did you know nga nung bubot kay ang Amerika karon sa ilang sosyudad? Gamay lang niya siya na dugang ng kahibalo. Gubot kay ang Amerika ron, ang Amerika, because daghan kaayo sila o mga tao nga dili ka fit in sa ilahang konstitusyon. Himo nga ang patukuranan ang Dios. Mumitaw na kung basihan nimo ang ilang konstitusyon, majority sa ilang ikuha nga moral laws o ilang itindugan is gikan sa Bible. Noon sa problema karon, nganong gubot kaayo sila is because ang ilang society is no longer Christian, dili na Diyos nun, pero ang ilang konstitusyon is Diyos nun. Muna nagkagubot. Muna medyo dagan kayo kaso-kaso dili. Kaya nga naman, ang according sa ilahang balaod, na ang kaminyuan is only between nga pwede na di ay nga ang pamilya banag asawa pero puro sila babae. The moment nag-introduce nga ang pamilya pwede sila puro lalaki pero mami ang isa. Ako bata nga baba nga lalaki nga nagdako nga feeling na ako murag di ba ko lalaki babae magid ko. So muadto ko dito sa ospital and moingon ko nga gusto nako tanggalon ang ako ang pagkalalaki and gusto ko nga magpa-inject ko para mahimo kong babae para tubuan ko diring tutoy. Kabalo ba mo? Nga in that same state, dili pwede mo balibad ang ginikanan.
Walay say ang ginikanan the moment nga ang anak mo ingon nga gusto nako ni. Pero dili pwede mo palit og ilimnon nga makahubog. Weird, no? Joker. Dili pwede mo palit og sigarilyo, pero pwede niya ipaputol yang ginatao nga walay mong pugong sa iya. And because of that, nagsugod ang degradation of that society. Muna tanawin mo ang Amerika karon, grabe kabubot. Makita na gini mo mga video sa YouTube, sa Facebook. Di ni mo pinidakpon kuno kay ga-drive siya pero I identify as a cat. Hindi mo ko ni mo pinidakpon kay iring ko. Magkabubot sila kay di man pinihawiran sa pulis. Kaya pwede man na siya claim na animal cruelty. You can know? Amok na naunsa na. Mamatali the greatest civilization that ever came upon. But because nahulog siya, the entire civilization fell down. Asa nagsugod? The moment that parents and the family midawat na okay ra na. Okay ra na. I'm not against mga LGBT. No, I'm not against them. To be honest, I pity them. Maluoy ko. But no, wala mong kabantay. Nga sa unang panahon, ang Pilipinas, we were so blessed to be called number 2 sa Japan, sa tibuok Southeast Asia. And that was the time na ang mga lalaki nato, lalaki yun. Ang mga lalaki sa ato nga panahon, pag ang imong anak medyo may tumbada, kulatahon yun, hantod nga mugawas yun ang pagkalalaki. But karon, accepted na tayo. And look at what is happening with the society of the world. Asa nagsugod? Dili man sa Pilipinas, dili man sa mga leaders. Asa nagsugod? Family. The moment nga ang paminaw mga papa, the moment ang mga papa midawatan niya, misugot, nga pwede ra dawat ra nako ang anak inani. The moment misugot ang mga papa, nitubo siya o hantod nga niabot na nahimong balaod. Walay balaod nga mahitabo kung wala gitugot sa mga papa. Kisa ba ang mga fight para sa katong legal drinking rights sa Pilipinas? Di ba mga congressman? Paghangyo in 1996, paggawas sa bill na pwede i-lower ang legal drinking. In other words, pwede ilang ihangyo, pwede ba makapalit ang mga 14 anyos? Kinsa ba ang nisukol? Kinsa ba ang niadto dito sa mga kongresista nga maingon dili ni pwede? It was the church. It was the families nga nitindog na dili na pwede. Ang among mga anak, di pa kinakabalo manghugas plato karon pwede na mamalit og ilimnon ni makahubog. And because of that, nagpabilin ang legal age drinking na inana. But the moment ang mga families karon, mga papa per se, gadawat na, it becomes illegal. Why? Because this is what is happening. If you think nga ang ato ang society is normal, next, kabalo ba mo sa simbahan, paminaw mo mga gasimba ha? Next to the pastor and those nga naa sa ministry, kabalo ba mo kinsa ang pinakadaghan o atake nga kadawat? Gikan sa yawa. Kami mga batanon, kay grabe ang amo ang stress. Galibog ni, kung kinsa may mas nindot na dancer, kani sila, kani. Sa baba, sikat pa bang K-pop ron or maning bago nga. Stress kayo sila. You know, kinsa ang pinaka-next? Mga papa. Mga papa ang next na pinakadaghan o attacks gikan sa kaway. And I will be showing to you what are the attacks. No? Unsa ang attacks nga gahimuon sa yawa sa pamilya. Based sa mga papa. Tanawan lang ninyo ni ha.
Tingnan ko kung sayok ba na. First, is the enemy is devaluing fathers. Kung sa'yo devaluing? English, devalue. Meaning, gikuhaan ang iyang value. Gikuhaan ang value. Maubitaw karon nga usually kay ipakita sa mga salida nga ang papa wala sa eksena. Pero ang family ga-function gyapon normally. Hello. Bahala si papa naa dito narbaho sa gawas, the family still functions normally. It's as if normal ra nga walay papa. It is devaluing fathers. Humana ang panahon. I think in the 1980s and 1990s, ang last time na nakita na ako ni. Nga ang last nga say sa abot sa family is ang papa. Diba? At mo sa iyong papa. Pag-abot sa Gabriela in year 2000, misaka na yun ang nga kaya di ay nga ang mga ginikanan, ang mga mama na ang magbuot. Pag-ingon ni Papa nga, ayaw at tulit ko, tubagdan ng mama, ano man? Ikaw ba din ang puros anak? Ikaw mo'y nagkarga anak? Nuibe ka bulan? Ako, di ba? At tulit na, pag-enjoy. Wala, hilong si Papa. Kumana ang panahon ng mga papa mo'y magbuot. Karon magbuot gyapon ang mga papa sa mga butang nga gignan sila sa iyang asawa. Sige lang, ikaw magbuot ha kung sa atong sudaan unya. Yay! Lipay na ako ng papa. Ikaw magbuot, nga naman, ikaw luto ha. Pag ikaw buot, luto. Sa'yo, suko ko, magpakita mo. Sukol pa ang mga bana. Dahil pa nang sukol pa mi. Pag-ingon, singka ang asawa. Paglumag na! Sukol ang bana sa tuo. Under ta. Tupag singka po. Pila ka takos! At least nakasingka gamay. Nakasukol ta. No? We devalue fathers. Unsa next na attack sa kaaway? Taking fathers for granted. Bantay mo, daghan family picture, wala sa papa. Nga naman, pag-abot sa picture, si papa take picture. Di ba? Bantay mo na? And it's as if okay na na. Bantay mo? Papa ang mag-take sa picture, kumpleto ang pamilya, wala siya, okay ra. Okay na na. Normal nga wala si papa diyan. No? We take them for granted. Di na ganyan usahay mananghid. Pag mulakaw, di na mananghid. And then, katulo, erasing the leadership image of the fathers. Sa una, 1980s, 1990s, ang papa mo gina-leader sa pamilya. Mo gina-magbuod. No? Mo gina-magbuod. Pero gihimong negative na sa ani nga generation. Sa unang panahon, grabe kayo ka-harsh ang mga papa ba? Isa ka istorya, pag mutubag ka, mabunalan ka, ay grabe. Grabe abuse, gina. Sa una, ang mga asawa, pag unsa isulti sa bana, muna gina, hilom na dayon, tuman na dayon. 1980s, 90s, may pinakalas, 90s. Pagsulod sa 2000, kaning women empowerment movement. Don't get me wrong, I'm not saying na dili maayo ang women empowerment, no? I believe it's right. Sakto po na nga na equal rights. But when it comes to the roles of the father in the home, dapat dili mo i-surrender amahan. Kita pagyapon dapat ang final decision. Kita pagyapon dapat. Muna siya ang isa sa ako ta iwali unta. Ato ako lagi i-prepare ng mensahe.
Kabalo mo, before I will continue, kabalo ba mo unsa ang pinakadako nga failure sa ginikanan? Sa amin sa Papa? Unsa ba pinakadako nga failure? Nangabit. Sama. Wala nag-provide sa iyang pamilya. Unsa ba? Gibiyaan ng pamilya. Unsa may pinakadako? Kung tanawin mo, the biggest failure of Adam, si Adam, kasi pinakadako niya ang failure was according sa Genesis chapter 3. Mubitaw ni mga babae, no? Patawdan ni mo, asa ka mangaon? Amon lang, ikaw na bahala. Maingon ni ka, sige, dito ta sa Baileys. Ay, hindi ko dito. O ano man. Sige, asa man ni mo gusto. Isan asa lang. Dito ta sa clubhouse sa Manolo. Ay, dili ko layo, dugay tayo. Sige, asa man ni mo gusto. Ikaw lang mo, ikaw decide. Kapag tayo mga babae, galisod na sila desisyon basta kaon, guilty magud na sila. Because the first time nga nagbuot sila unsay kauno, nahulog ang tibuok kalibutan. Pag-ingon sa halas, kauna ni, kaon po ang babae. Yan ang itagaan ng iyang asawa, yung bana. Muto, pataka pa siya decide. Muna karon ng mga babae, sinagpamutana. Ikaw na bahala. Mabahala. But in that context, ako lang, joke na siya, but in that context, kung basahin mo ang Genesis chapter 3, asa si Adan, the moment nga ang babae o ang halas ka istoryaha, nanigway pa siguro sa baka pa so. Basin og nag-adto pa siya sa ngingan isubo mo sa Dios nanganlan ang tanang mananap. Mao busy siguro kay siya mo nag-istoryaha sila. No, if you look at Genesis chapter 3, ang gingon sa Bible, human gikuha ni Eva ang prutas o iyang gikaon. Ang gingon sa Bible, iyang gihatagan ang iyang bana. O sa gingon sa Bible, nga iyang kauban. Hello. Naaraday si Adan diha. And yet, wa niya pugni si Eva na mukha. What is the greatest failure of Adam? Gipasagdan niya. Gipasagdan niya ang iyang mga palahubog, pero hindi mo siya kabadlungon. Hindi mo kabawalan. Ayaw sugot. Hello. Sure, ko na yung mga batanon nga di ganahan sa ako, ani. Pero ako ginihisgutan. Mga papa, naamoy mga anak nga mga 13 anyos, 12 anyos, 14 anyos, gatagaan ninyong cellphone nga na access sa internet. Pero di ninyo gina-check kung unsay katanawon. Hello? Di na ito gina-check unsay katanawon. Kaya nga naman, kay pagtagaan sila atong mga salida na dili na insakto. May matong sa TV, kay makita pa na ko apil. Saan naman na? Change, follow. Pero kato, makihanaw sa ibang tanaw, anak. Ayaw sugot nga mapariha ka kay Adan. Nga maglingkura lang ka dyan, magtanawa ka while ang bitin sa kalimutan, gakanon ng imong pamilya. Ang imong asawa, ang iyang mga kauban, sa iluan na ko, naghanap na asawa, malain na eh. Vision. Imo magyalaw. Imo magitugutan. Nga ang iyang mga friends. Nga naman, hadlok mga pastor, na-ignore ko sa akong anak nga, ikaw, grabe ka man.